Hello guys and welcome to my channel, and this is Papa Dave for today's video guys. Dahil 2026 na, ang dami nang nag-update dito sa product research, ituturo ko sa inyo yung Zik Analytics. So hindi naman ganun karami yung update, pero maraming nabago. Dahil nga marami nang natanggal na dropshipper, so may mga pagbabago about sa mga settings. Kung dati naghahanap tayo ng na-sold ng 2 beses sa loob ng 7 days, ngayon ay medyo pinadali na dahil medyo mahirap nang humanap ng mga products dahil nga ang dami nang natanggal na dropshipper. So yung mga client, nag-iiba-iba na sila ng mga supplier. Meron ng AliExpress, meron ng Walmart, Amazon, meron ng Alibaba. So iba-iba na sila. So ngayon ituturo ko sa inyo kung papaano yung way natin ngayon kung papaano mag-search ng product. So dito guys, ito yung homepage ng Zik Analytics. Ito yung ginagamit namin kapag nagpa-product research kami dito sa e-commerce. So itong Zik Analytics, ginagamit to pwedeng sa eBay, pwede rin sa Shopify. Pero sa ngayon, ituturo ko sa inyo yung sa eBay kung papaano ginagamit yung Zik. So dito, mayroon tayo ritong settings. So dito sa settings, ito yung quick settings niya kung ang store mo ay eBay or Shopify. Sa eBay, kung ano yung eBay store ni client, pwede sa UK, Denmark, sa Australia, sa France, so iba-iba siya. So dito tayo sa ebay.com, tapos ang shipping natin ay United States, tapos ang source website natin or yung pinaka-supplier natin ay Amazon. Break even, ganun pa rin, 16% pa rin. Tapos, i-click natin yung apply changes. Yan. So, dito pa lang, sa Market Insight, nagbibigay na si Zik Analytics ng mga products dito sa ilalim. Pero syempre, kung mapapansin nyo sa mga sinasuggest ni Zik, puro liquid, puro may expiration, pagkain, kagaya neto, yung mga tuna. So, bawal tayong magbenta ng pagkain. So, baka masilip yung store ni client, kaya iiwasan nyo yung maglista neto. Or pwede nyong itanong kay client, kagaya ng itinuro ko sa inyo dito sa masterclass natin, na itatanong nyo kay client kung pwede ba kayong maglista ng liquid, may expiration date, babasagin, makeup, or yung mga madadaling masira. So dito kasi si Zik Analytics ang sinasuggest niya puro mga pagkain. Pero meron din namang hindi, Halimbawa, kagaya nito. Itong tongue scraper. So makikita na natin siya sa Amazon kasi makikita nyo rito, meron siyang logo ni Amazon na may check. So pag kinlik nyo yan, so makikita na natin dito na nasa Amazon siya. Magkakaroon tayo ng profit dito na $2.35 dito sa product na to. Tapos, nasusold pa siya recently. Okay? So, ganito yung gagawin natin. Dahil nga, etong mga sinasuggest dito ni Zik Analytics ay hindi naman unlimited. So, limited lang to. Binibigyan niya lang tayo ng idea about sa mga product, lalo na sa mga newbie sa inyo na gagamit sa Zik. Binibigyan niya tayo ng idea kung ano yung mga pwede natin i-search na product. So, kung tatanungin nyo, guys, hindi kayo gagastos sa paggamit ng Zik Analytics dahil nga bibigyan kayo ng access ni client dito sa tools na to. So, dito ang ginagawa namin ay nagsa-search kami ng product. Ito yung kiniklik namin. Itong product research. Tapos, dito sa product research, nagsa-search kami ng mga generic product. Food storage, ayan, mga garden hose, extension cord, portable heater. Nabibihira lang natin bilhin pero mga importante siya sa bahay. So halimbawa, mag-search ako rito ng food storage. Yan. Kung dati, naghahanap tayo dito nung kaparehong product tapos ikukumpit natin. So iba ngayon, hahanap tayo ng ipangkukumpit natin sa product niya. Ang gamit ng Zik Analytics ay mabigyan tayo ng idea about sa mga products na i-research natin. Okay? So, halimbawa dito, ito yung mga seller. So, dito, meron tayong requirements. Halimbawa sa feedback. Ayan. Click ko yung feedback. Kailangan maging lowest to highest siya. Ayan. So, sa mga members natin, pwede nyo nang i-adapt tong itinuturo ko. Okay? I-add nyo na lang dyan sa mga napanood yung course natin. So, scroll down. Hahanap tayo rito ng seller na may mga maganda-gandang feedback, Halimbawa, itong 281. So, check natin yung store niya. Kiklik ko tong Analyze Competitor. Tapos, dapat yung sales natin, itong sales date, dapat naka 30 days. Tapos, ang isi-search natin na product ngayon ay nasusold ng 5 beses sa loob ng 30 days. Okay? So, yun lang yung mga isi-search natin.
Yan. So, kagaya nito, no? Sa loob ng 30 days, meron siyang 10 sold. Ito 9, 9, ito 2. So, dito lang tayo, no? Sa 1, 2, and 3 na to. Yan. So, dito meron siyang, so check natin, no? 50 Red Mini, 2 inches pocket ball with 50 toys, kids, birthday party. Ito, no? Check natin to. Tapos, dito naman sa ilalim, itong 48 pieces na food storage, airtight, set plastic container, mga organizer to. Tapos, itong bola. Pag itong bola, kagaya niyan, no, Wilson. So, wag na nating i-compete yan, no? Dito na lang tayo sa mga generic na walang mga tatak. Okay? So, halimbawa, no, isi-search natin yung Pokemon Ball na to, no? Okay, kung dito guys, no, sa homepage, makikita nyo, no, yung product ay meron ng logo ni Amazon. Yan. Kapag may check, tapos may logo ni Amazon, ibig sabihin, makikita na natin yung kaparehong product niya dito rin sa Amazon, kagaya niyan. Pero dito, kapag nagsa-search tayo ng product, makikita nyo yung box nakakulay red. Ayan, wala siyang logo. So, ibig sabihin, yung seller na to, hindi niya inilink yung account niya dito sa Zik. Yun yung ibig sabihin nun. So, ang gagawin natin dito ay kailangan natin siyang i-research ng manual. Okay? Yung gamit ng Zik ay para magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga hahanapin natin products. So, click natin yan. Magbubukas siya ng tab. Yan. So, pwede natin i-copy itong title or pwede natin itong i-right click tapos search this image with Google Lens. Tapos lalabas dito sa gilid kung saan natin siya makikita. Pwedeng sa, ayan, sa eBay, sa Shopee, yan, meron siya sa Mercado, meron siya sa Shopee Malaysia. So, kung makikita nyo, wala siya sa Amazon, no? Meron siya sa Alibaba, meron siya sa AliExpress. So, check natin siya sa Amazon dahil hindi natin makita yung Amazon dito sa gilid sa Google Lens. Ang gagawin natin ay magta-type tayo ng amazon.com. Yan. So, kung mapapansin nyo naman dito sa Amazon ko ay naka New York. Deliver to New York. Para mapalitan yan, click nyo siya. Tapos dito, lagyan nyo siya ng zip code na US. Pwede kayong mag-search sa Google, zip code in US, kahit ano. Basta makapaglagay kayo ng zip code na US dito. Okay? Yan. Tapos, kukunin ko yung pinaka-title. Yan. Copy. Tapos, pupunta ako rito sa Amazon. Ipipaste ko siya rito. Check ko kung meron siya dito sa Amazon. Yan. Kagaya nito, no? 50 pieces reusable na party capsule. Kaso, ang price nito ay $29. Kasi dito, 28.99. Tapos, yung pinaka bola niya pa ay yung pang Pokemon, no? So, ito parang plain. Pero pwede natin tong ipang-compete, no? Kung makakahanap tayo ng mas mura, pwede natin siya ipang-compete. So, ang gagawin natin dito sa Amazon, i-sort natin to ng lowest to highest. Ayan. Sort by low to high. Ayan. Hahanap tayo ng ipang-compete natin dun sa product na yon na nasa eBay. Okay, so halimbawa guys, no? Ito. Yan. Empty, clear colored round capsule. 50 pieces din siya. Ito yung toy gumball machine plastic container. Yan. So, dito kasi, ang pinagkaiba niya ay Pokeball siya, no? Pokemon yung pinaka-team niya. Pero dito, colored. So, pwede natin siyang ipang-compete. Hindi natin gagayahin yung product na to. Ang gagawin natin ay bibigyan natin siya ng kalaban. Okay? So, ganun ang product research. Kung kayo na rin yung product lister, ganun mag-research ng product para maipag-compete sa mga makikita natin product. So, kagaya nito, no? Ito ay $17.99 or $18. Yan. Tapos, makikita nyo rito ay ship from Amazon. Ayan. So, pwede natin kunin yung product na to. So, kagaya nyo, $17.99. Check natin dito sa product monitoring natin kung magkano yung magiging profit natin. Halimbawa, no, dito sa supplier price, lalagyan ko siya ng $18. Tapos, dito sa final price, so halimbawa, binibenta to sa eBay ng $28.99 or $29. Kasi, pag nilagyan natin yung final price natin ng 29 or $28, ang magiging profit natin ay 5.55. So, pwede nating babaan, no? Ang kukunin lang natin, yung mga client kasi dito sa e-commerce, ang gusto nila mga 20%. So, ang 20% ng $18 ay nasa 3 point something, no? Kung magkakaroon tayo ng profit ng mga $4, okay na yon. So, ang gawin natin itong 27.
So at least mga $4, no? Gawin natin 26.50. 26.50. Yan. So yan, meron tayong 4.26 na profit. So okay na to, no? At least lampas tayo ng 20% profit. So ganito guys, no, yung pagpa-product research. Pwede na natin kunin to. Halimbawa sa eBay title, kunin natin yung title neto, copy, tapos pupunta ako dito sa spreadsheet, Control Shift V, tapos ang supplier ko ay Amazon, tapos kukunin ko yung link ng supplier, yan lalagay ko dyan, kukunin ko yung nasa Amazon. Ito yung link, no? Copy. Tapos pe-paste ko siya rito. Yan. Tapos eBay link, kukunin ko yung link ng competitor. Yan, copy. Tapos pe-paste ko siya rito. Yan. So, ang ginagawa natin dito ay binibigyan natin ng ibang choice yung mga bumibili. Kung makakakita sila ng halimbawa ng Pokeball na ganito, syempre magse-search yan ng capsule container para sa mga toys. Kagaya nito, no, 2 inches din siya, 50 pieces. Tapos dito naman ganun din, no, 2 inches, 50 pieces, tapos isang design lang siya. So hindi kagaya dito, marami silang pwedeng pagpilian na kulay. Okay? So yun yung sinasabi ko na makikipag-compete tayo sa kanila. So nakakuha na tayo ng product, X na natin to, yan, X na natin yung mga yan, tapos punta naman tayo sa susunod na product para makumpit natin yung product na to. So click natin siya. Yan. So binibenta siya ng 28.99. So ang gagawin natin dito, right click, tapos search this image with Google Lens. Tapos check natin dito sa gilid kung meron siya sa Amazon. So kagaya nito, meron siya sa Walmart, no? Pero ang sa atin, ang supplier natin ay Amazon, kagaya nito, amazon.com. Check natin to, baka pwede kasi natin ipang-compete yung product na to. Yan. So pero ang presyo niya ay 33. So dapat makikipag-compete din tayo sa price. Dapat ang atin, kapareho ng product niya, kapareho ng specs, pero mas mura yun sa atin. Ganun yung pagpa-product research. So kakopy ko etong title niya, tapos pupunta ako dito sa Amazon, tapos ipipaste ko rito sa search yung title. Yan. Ang next step, pupunta ka rito sa sort, lowest to highest or low to high. Tapos hahanap na tayo dito ng mura. Kagaya nito, 48 pieces, food storage container. So ito ay 16.99 lang. So sa kanya pareho rin, no? 48 pieces airtight food storage plastic. Okay? So check natin to, click natin yung product, tapos check natin yung stocks. Kung dapat ito nasa 30, ayan. Kagaya niyan, no? Nasa 30, dapat ganun lagi, nasa 30 or 20 pataas, no? Kailangan ganun yung stocks. Tapos lagi yung tatandaan na sold from Amazon or shipped from Amazon. So dapat ganun. Yan. So ito yung sinasabi ko na nagtatanong paano kumikita yung mga client. Kasi dito, kapag Amazon Prime member ka, meron kang free shipping. Kapag hindi naman, may bayad yung shipping mo dito sa Amazon. So kagaya nito, no? Nakakuha na naman tayo ng isa pang product. So kukunin ulit natin yung mga information neto. So punta ako sa eBay, kukunin ko yung title, copy, balik ako sa spreadsheet, so lalagay ko siya rito sa title, Control Shift V, tapos Amazon, tapos punta ako rito sa Amazon link, yan, supplier link, kukunin ko yung link sa Amazon, copy, tapos balik ako rito, Control V or paste, tapos eBay link, punta ako sa eBay, punta ako rito, kunin ko yung link, copy, punta ako sa spreadsheet, paste, tapos tingnan natin kung magkano yung magiging profit natin, no? So, ang supplier price ay 16.99 or gawin na natin $17. Tapos, ang benta niya dito ay 28.99. Pag nilagyan natin to ng 28.99, ang magiging profit natin ay 7.35. So, ngayon, pwede tayong bumaba. Kailangan, i-compete natin yung competitor natin. So, halimbawa, no, yung 20% ng $17 nasa mga $3 lang din. So, ito sobra-sobra na profit to. No? Ang gagawin natin dito, imbis na 29, gawin natin tong 27. Yan, 27 or 26.95. 26.95. So, meron pa rin tayong profit na $5.64 na profit.
So, yun yung mga gusto ni client guys. To, yung nakakapag-compete tayo ng product, tapos mas mura yung atin, tapos mas malaki yung nagiging profit ni client. So, ganyan guys yung pagpa-product research ngayon dito sa Zik Analytics. Okay? Ito ay sa Amazon supplier. So ngayon, meron pa ibang mga supplier dito na ituturo ko rin sa inyo dito sa channel natin. Kaya stay tuned lang kayo. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So gagawa pa ako ng iba pang product research na tutorial para maidagdag nyo sa skill set nyo dito sa e-commerce. So sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.